Naisip mo na ba kung bakit buwan-buwan parang ang pera mo nawawala? Nagtatrabaho ka, nababayaran, nagbabayad ng mga bayarin, at bago mo malaman, ang iyong account ay bumalik sa pula? At ang mas masahol pa, marahil ay inuulit mo ang eksaktong parehong mga pag-uugali na nagpapanatili sa mga mahihirap na nakulong sa isang walang hanggang cycle ng hindi namamalayan ito. Samantala, ang mayayaman, ayon kay Robert Kiyosaki, may akda ng mayaman tatay kawawang tatay, buuin ang kanilang kalayaan sa pananalapi na may mga gawi na tila hindi nakikita. Ngunit gumagana ito tulad ng mga tahimik na makinang nagpaparami ng pera. Hindi ito magic. Ito ay mindset. Ito ay pag-uugali. Ito ay mga buwanang ritual sa pananalapi na maaaring ipatupad ng sinuman, kahit na maliit ang kanilang kinikita. Ngunit walang nagsabi sa iyo nito dati. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang 6 na pag-uugali na inuulit ng mga mahihirap bawat buwan at na iniiwasan ng mga mayayaman na parang lason sa pananalapi. Ang pinakanakakatakot na bahagi, maaaring ginagawa mo ang lahat ng hindi mo namamalayan at itinatapon mo ang iyong pinansyal na hinaharap. Kung manonood ka hanggang sa huli, matutuklasan mo kung aling asset ang pinaka-poprotektahan ng mga mayayaman kahit na sa panahon ng krisis, at kung paano mo ito masisimulang buuin sa kung ano ang mayroon ka ngayon. Hindi mahalaga kung magkano ang kinikita mo ngayon. Ito ang nawawalang piraso sa iyong palaisipan sa pananalapi. Kung gusto mong kumawala mula sa autopilot, huminto sa pagkahulog sa mga bitag sa pananalapi at tunay na simulan ang pagbuo ng kayamanan ng matalino. Kumapit ng mahigpit dahil ang turnaround ay magsisimula na ngayon. At sa huli, matutuklasan mo ang ugali na iniiwasan ng mayayaman bawat buwan. Unang saloobin, tinatrato ng mga mayayaman ang pera na parang empleyado, bagamat tinitingnan ng karamihan sa mga tao ang pera bilang isang kakaunting kalakal na kailangang hawakan o gastusin ng mabilis bago ito mawala. Tinatrato ito ng mayayaman na parang isang empleyado. At ang isang mabuting empleyado ay kailangang magtrabaho, magbigay ng mga pagbabalik at magpakita ng mga resulta. Itinuro ni Robert Kiyosaki na ang pagkakaiba sa pagitan ng mahirap at mayaman ay nagsisimula. Ang mayayaman ay nagtatalaga ng layunin sa bawat sentimo. Ang mga mahihirap naman, hinahayaan ang pera na tumakbo ng ligaw, walang kontrol, walang direksyon. Para silang umarkila ng hukbo at iniwan ang lahat sa bahay walang misyon. Ikaw naman, inilalagay mo ba ang iyong pera sa trabaho o nasa bakasyon? Alam mo ba ang $3 na tasa ng kape? Iniisip ng mayayaman, ito ba ay nagbibigay sa akin ng kapalit? Ito ay maaaring mukhang tulad ng isang pagmamalabis, ngunit ito ay hindi. Ito ay hindi tungkol sa pagiging kuripot, ngunit tungkol sa pagiging isang financial strategist. Ang bawat dolyar na naiwan sa iyong pitaka ay isang boto para sa iyong kinabukasan. Kung ang perang iyon ay hindi nagdudulot ng kaunting kita, maging ito ay pang-edukasyon, pinansyal o kahit na estratehiko, kung gayon ito ay nasasayang. At narito ang isang ugali ng mayayaman, ang pagtingin sa bawat gastos bilang isang paglalaan ng kapital, bilang isang pamumuhunan sa kanilang sarili. Bumibili sila ng kaalaman, kasangkapan, koneksyon. Ang mga mahihirap ay bumibili ng mga distractions. Kahit na maliit ang pera, iniisip ng mayayaman ang paglinang ng kalayaan sa pananalapi. Ang mga mahihirap naman ay naglilinang ng utang, kadalasan ng hindi namamalayan. Isang simpleng halimbawa, habang nakikita ng isa ang $10 bilang napakaliit na halaga para mamuhunan, ginagamit ito ng isa para bumili ng libro, kurso, o kahit na mapalakas ang isang Instagram ad at makabuo ng karagdagang kita. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa pag-uugali, hindi sweldo. Ito ay hindi tungkol sa kung magkano ang iyong kinikita. Ito ay tungkol sa kung ano ang ginagawa mo, sa kung ano ang mayroon ka.
Kaya't ang mayayaman ay may ugali na magbigay ng layunin sa bawat halaga, gaano man kaliit. At alam mo ang $2 na diskwento sa grocery store o ang cashback mula sa isang app, hindi ito pinapansin ng mga mahihirap, sinasamantala ng mayayaman. Mukhang hangal, ngunit ang ganitong uri ng atensyon sa detalye ay nagpapakita kung paano gumagana ang isip sa pananalapi. Nakikita nila ang pera kahit sa mga hindi malamang na lugar. Hindi ito kasakiman, ito ay kamalayan. Ito ay kontrol, at ang kontrol na ito ay nagbabago sa paglipas ng panahon sa matalinong pera na nagpapalipat-lipat sa iyong pabor. Ang bawat micro-decision ay nagdaragdag at ang akumulasyon na ito ay nagiging kayamanan. Pagkatapos ay darating ang tanong ng mayayaman sa kanilang sarili buwan-buwan at maaari mong simulan ang pagtatanong sa iyong sarili ngayon. Magkano sa aking pera ang gagana para sa akin ngayong buwan? Hindi lahat ng ito, siyempre. Ngunit kung hindi isang sentimos ang inilalaan sa pagtatayo ng mga asset, pagbuo ng mga pagbabalik, o pagiging madiskarteng inilalaan, nabubuhay ka lang sa pananalapi. At maniwala ka sa akin, ang pamumuhay ng ganito sa survival mode ang nagpapanatili sa iyo kung nasaan ka. Sapagkat sa kaibuturan, ang idle money ay hindi neutral, nawawalan ng halaga, at ang maluwag na pera nang walang layunin ay nawawala. Napansin mo na ba na ang pera ay natitira sa katapusan ng buwan, hindi kailanman? Nangyayari ito dahil hindi mo ito sinabihan na gumawa ng anuman. Hindi mo ito binigyan ng misyon. Ang mayayaman ay nagpapadala ng kanilang pera sa trabaho at ito ay tumugon. Kung gusto mong baguhin ang larong ito, magsisimula ang lahat sa simple at makapangyarihang tanong na ito. Ano ang nagawa ng pera ko para sa akin ngayong buwan? At sa susunod na seksyon, matutuklasan mo kung paano mahigpit na sinusubaybayan ng mayayaman ang sagot na ito bawat isang buwan. Huwag iwanan ito doon. Dahil ang susunod na hakbang ay maaaring ang pinakamahalaga sa pagbabagong ito sa pananalapi. Attitude 2. Suriin ang iyong mga numero bawat buwan. Kung sa nakaraang paksa ay nakita natin na ang mga mayayaman ay tinatrato ang pera bilang isang empleyado, ngayon ay oras na upang maunawaan kung paano nila sinusuri ang pagganap ng empleyadong ito bawat buwan. Ugali ng mga mayayaman na magsagawa ng monthly financial review na para bang ito ay check-up ng sarili nilang bulsa. Bagamat iniiwasan ng karamihan ang pagtingin sa kanilang mga bank account na para bang ang pagwawalang bahala sa balanse ay malulutas ang problema, ang mayamang humaharap sa realidad ng direkta. Alam nila na ang mga sumusukat lamang ang umuunlad. Nag-e-evolve lang ang mga nag-analyze at ang mga nakakaalam lamang kung saan sila nawawalan ng pera ang naiipon. Madalas na sinasabi ni Robert Kiyosaki, hindi ka magkakaroon ng kontrol sa pananalapi kung hindi mo alam kung saan napupunta ang pera. Mukhang halata, ngunit isa ito sa mga pinakakaraniwang pagkakamali sa pananalapi. Walang ideya ang mga tao kung magkano ang kanilang ginagastos bawat buwan sa paghahatid, mga nakalimutang subscription o ang planong pag-install ng credit card na nag-snowball. Ang mga mayayaman sa kabilang banda ay nagpapanatili ng ugali ng pagrepaso sa lahat ng mga input at output, pagwawasto ng mga pagkakamali at pagsasaayos ng mga ruta. Ginagawa nila ito bilang isang ritual, hindi isang parusa, dahil alam nila na ang kalinawan ay nagbibigay kapangyarihan. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa mga anino sa pananalapi. Iniiwasan nilang magbayad ng kanilang mga statement, huwag pansinin ang mga abiso sa bangko at hinahayaan ang mga bill na tumambak. Pinapalakas lamang nito ang pagkabalisa at ang mapanirang ikot ng pananalapi. Iba ang kilos ng mayayaman. Nag-note sila, nagmamasid sila, kinakalkula nila, inihambing nila ang buwan sa buwan.
Ang isang simpleng chart ng paggasta ay maaaring magpakita kung saan namamalagi ang mga puwang na hindi napapansin ng iba. Ang isang nakapirming araw bawat buwan para sa pagsusuring ito ay maaaring ang susi na kailangan mo upang makatakas sa pagbagsak at magtakda sa landas patungo sa kalayaan sa pananalapi. At ang pinakakagiliw-giliw na bagay, ang pagsusuri na ito ay hindi kailangang maging komplikado. Isang panulat at papel ay sapat na, o isang simpleng spreadsheet. Ang mahalagang bagay ay lumikha ng ugali. Kung ano ang hindi mo nasusukat, hindi mo pinagbubuti. At ang iniiwasan mo, inuulit mo. Sa makatuwid, ang kasanayang ito ay nasa puso ng tunay na edukasyong pinansyal, ang uri na hindi kailanman itinuro ng maling sistema ng edukasyon. Kapag sinimulan mong suriin ang iyong mga numero, sisimulan mong maunawaan ang iyong sariling mga pattern. Nagsisimula kang makita na ang ilang partikular na hindi nakikitang mga gastos ay nagdaragdag ng higit sa upa sa pagtatapos ng taon. Ang gantimpala ng kasanayang ito ay makapangyarihan, kalinawan sa pananalapi. Alam kung nasaan ka ng eksakto at kung ano ang kailangan mong gawin para makarating sa gusto mong marating. Sa paglipas ng panahon, sisimulan mong tukuyin ang mga pattern, bawasan ang basura at ilaan ang iyong pera ng mas matalino. Ang bawat buwan ng pagsusuri ay nagiging isang kompas na nagtuturo sa iyo patungo sa iyong pangmatagalang layunin. Pagpaparami ng pera ng sinasadya at pagbuo ng isang mas kasiyasyang buhay na may mas kaunting mga sorpresa sa katapusan ng buwan. At bagamat tila hindi ito komportable sa una, sa paglipas ng panahon ay nagiging mapagpalaya ito. Dahil maniwala ka sa akin, ang masakit ay hindi ang pagharap sa mga numero. Ang masakit ay ang patuloy na inuulit ang parehong pagkakamali ng hindi namamalayan. At sa susunod na paksa, mauunawaan mo kung paano nagpapatuloy ang mga mayayaman. Hindi lang nila nirerepaso ang kanilang paggasta, ngunit ginagawa rin nila ang mga gastos sa mga tahimik na asset, isang bagay na ganap na makakapagpabago sa larong pinansyal. Manatili sa akin dahil ang susunod na punto ng pagbabago ay maaaring eksaktong tinatawag mong paggasta. Ikatlong salubin, gawin ang mga gastos sa mga asset. Habang tinitingnan ng marami ang bawat gastos bilang isang hindi maiiwasang pagkawala, ang mayayaman ay natututong makakita ng pagkakataon kung saan karamihan ay nakikita lamang ang gastos. Robert Kiyosaki, sa Mayaman Tatay Kawawang Tatay, itinuturo na ang laro ng tahimik na kayamanan ay napanalunan kapag naunawaan mo ang pagkakaiba sa pagitan ng mga asset at mga pananagutan. At sinimulan mong gawing asset ang iyong mga gastos. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang halaga. Ang mahalaga ay ang huling hantungan ng perang iyon. Ang mahihirap ay bumibili ng agarang ginhawa. Ang mayayaman ay bumibili ng hinaharap na pagtatayo. Pag-isipan ito, ang isang bagong cellphone ay maaaring isang pananagutan lamang na nakakaabala sa iyo. O maaari itong maging isang asset kung ginamit upang gumawa ng nilalaman, magbenta ng mga produkto o lumikha ng karagdagang mapagkukunan ng kita. Ang isang computer ay maaaring maging katuwaan lamang o ang tool na kumikita sa iyo. Ganon din sa mga kurso, libro at mentoring. Isang gastos? Hindi. Iyan ay isang pamumuhunan sa iyong sarili. Ano ang naghihiwalay sa dalawa? Intensyon. Ang tumutukoy kung ang isang bagay ay isang asset o isang pananagutan ay hindi ang bagay mismo, ngunit ang layunin kung saan mo ito ginagamit. Dito, pumapasok ang tinatawag kong strategic conscious consumption. Ang mga mayayaman ay nagtatanong sa kanilang sarili, bago ang anumang pagbili, ito ba ang naglalapit sa akin o mas malayo sa aking kalayaan sa pananalapi? Kung ang sagot ay mas malayo, pinutol nila ng walang pag-aalinlangan. Kung ito ay mas malapit, namumuhunan sila kahit na ito ay isang panandaliang pagsisikap.
dahil hindi lang ang kasalukuyan ang iniisip nila. Iniisip nila ang tungkol sa cash flow, pangmatagalang pagbabalik, ang matalinong pera na nagtatrabaho para sa kanila habang natutulog sila. Ang isang $15 na delivery order bawat linggo ay tila hindi nakakapinsala. Ngunit sa 12 buwan, umabot ito ng halos $800. Ano ang magagawa mo sa perang iyon? Bumuo ng emergency fund, magbayad ng consultant, bumili ng stocks. Ang ganitong uri ng di nakikitang paggasta ang siyang nag-aalis ng kapangyarihang bumili ng mahihirap at nagpapagatong sa ikot ng utang. Ang mayayaman, sa kabilang banda, ay ginagawang pagkilos ang halagang ito. Isang bagay na nagtutulak sa kanila na sumulong, hindi nag-uugnay sa kanila sa nakaraan. Ang susi ay i-reprogram kung paano mo tinitingnan ang pera. Ito ay hindi tungkol sa pagputol ng lahat. Ito ay tungkol sa pamumuhunan ng may layunin. Ang bawat dolyar ay dapat na isang ladrilyo sa iyong pinansyal na pagtatayo. Tanungin ang iyong sarili, ano ang itinatayo ng paggasta na ito? Kung ang sagot ay wala, nakakaubos ito ng iyong enerhiya. Ngunit kung ang sagot ay kaalaman, istruktura, pagkakataon, kung gayon nag-aalaga ka ng isang asset. At ang mga asset ay tahimik, malalaman mo lang ang kanilang halaga kapag sinimulan nilang i-multiply ang iyong pera. Ito ang uri ng pag-iisip na lumilikha ng tunay na pagbabago sa pananalapi. Bumibili ang mga mahihirap para maging maganda ang pakiramdam ngayon. Bumibili ang mayayaman para malaya mamaya. Ang pagpipilian ay nasa bawat pag-click, bawat pag-swipe ng card, bawat salpok o madiskarteng pagbili. At sa susunod na seksyon, mauunawaan mo kung paano inaakay ng lohika na ito ang mayayaman na lumikha ng mga mapagkukunan ng karagdagang kita kahit na may kaunting oras at pera. Dahil para sa kanila, ang bawat asset ay isang binhing itinanim at ang mga buto ay nagiging puno kung sila ay dinidiligan. Hayaan mo na dahil ang susunod na ugali ay ang nag-aalis sa mga tao sa pag-asa sa isang sweldo at inilalagay sila sa landas tungo sa kalayaan. Attitude 4. Lumikha o mag-alaga ng dagdag na pinagkukunan ng kita. Kung sa nakaraang paksa ay nakita natin kung paano ginagawang asset ng mayayaman ang mga gastos, ngayon ay unawain natin kung ano ang ginagawa nila sa mga asset na ito. Lumilikha sila ng mga mapagkukunan ng karagdagang kita dahil kung mayroong isang bagay na iniiwasan ng mayayaman sa lahat ng mga gastos, ito ay umaasa sa isang solong kita. Paulit-ulit itong inuulit ni Robert Kiyosaki. Ang pagkakaroon lamang ng isang sweldo ay ang pinakamalaking panganib sa pananalapi. Gayunpaman, milyon-milyong tao ang nabubuhay sa isang kita lamang at 1,000,000 gastos. Hindi ito katatagan. Ito ay fragility in disguise. Ang mayayaman ay hindi naghihintay ng oras, pera o kumpletong seguridad upang makapagsimula. Nagsisimula sila sa maliit, sa oras na mayroon sila kasama ang mga mapagkukunang magagamit. Nauunawaan ng mayamang pag-iisip na ang unang binhi ay hindi namumunga sa unang buwan, ngunit alam na ang pag-aani ay dumarating lamang sa mga nagtatanim. Karamihan ay sumusuko dahil hindi pa kumikita. Ngunit ang mga mayayaman ay nag-aalaga ng kanilang karagdagang kita na may parehong pagkakapare-pareho sa kanilang pagdidilig ng halaman. Unti-unti, nang hindi nagmamadali, ngunit walang kabiguan, isang piraso ng nilalaman sa isang linggo, isang sinubok na ad, isang saradong kliyente, isang karagdagang asset sa portfolio. At narito ang mahirap na katotohanan, kung wala kang oras upang magtanim, kailangan mong maghanap ng oras upang magbayad ng interes. Ang kalayaan sa pananalapi ay hindi nagmumula sa pagputol ng kape. Ito ay nagmumula sa kumita ng mas marami at mas mahusay. At magsisimula iyon kapag huminto ka sa paghahanap ng mga milagrong shortcut at tumuon sa paggawa ng sarili mong bagay kahit na maliit ito.
Ang dagdag na kita ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta ng isang bagay. Ito ay tungkol sa paggawa ng system na bumubuo ng halaga kahit habang natutulog ka. Maaring ito ay isang info product, isang channel, isang e-book, muling pagbebenta ng serbisyo o isang digital na subscription. Ang mga posibilidad ay walang katapusang. Ang punto ay magsimula bago ka maging handa. Ang pumipigil sa karamihan ng mga tao na lumikha ng dagdag na mapagkukunan ng kita ay hindi isang kakulangan ng pagkakataon. Ito ay labis na paghahambing. Sinusukat nila ang kanilang sarili laban sa mga nasa ika-20 na kabanata habang sinusulat pa nila ang ika-2 kabanata. Ngunit alam ng mayayaman, ang bawat asset ay nagsisimula sa isang maliit, pare-parehong aksyon. Ang isang hindi magandang nais sa katuparan na ideya ay kadalasang nagkakahalaga ng higit pa sa isang perpektong plano na hindi nasimulan. Adri, sa paglipas ng panahon, ang pinagmulang ito ay lumalaki, lumalakas at nagsisimulang suportahan ang bahagi o maging ang lahat ng kanilang pamumuhay. At tandaan na ang pera na ginagawa ng mayayaman ay trabaho para sa kanila. Ito ay kung paano ito bumalik, muling namuhunan sa karagdagang kita, pagpapalakas ng mga resulta, pag-scale sa kung ano ang dating draft lang. Ito ang sikretong walang ibinabahagi sa Instagram, ang tahimik na kayamanan na binuo ng may pasensya, diskarte at patuloy na pagkilos, at mas maaga kang magsimula, mas maaga kang umani, dahil ang bawat lumilipas na buwan ay isang bagong pagkakataon para alagaan o baliwalain ang iyong kalayaan. At sa susunod na seksyon, makikita mo kung paano ang mga mayayaman ay hindi lamang lumilikha at nag-aalaga ng mga pinagmumula ng kita. Ginagawa nila ang daloy ng pera gamit ang strategic intelligence, pag-maximize ng kita, pagbabawas ng basura at pagpapabilis ng mga resulta para itong laro ng chess kung saan ang bawat galaw ay may layunin. At kung ang nilalamang ito ay nakapagpakita na sa iyo hanggang ngayon, isipin kung ano ang darating. Kaya mag-subscribe sa channel ngayon upang hindi ka makaligtaan ng isang hakbang patungo sa iyong kalayaan sa pananalapi. At ang susunod na hakbang ay kung ano ang naghihiwalay sa mga yumaman na may layunin mula sa mga nakaligtas lamang. Attitude 5. Gumawa ng pera na umiikot ng matalino matapos lumikha at mag-alaga ng mga mapagkukunan ng dagdag na kita, nauunawaan ng mga mayayaman ang isang katotohanang higit na binabalewala. Ang walang ginagawang pera ay nabubulok. Ang pag-iipon para sa kapakanan ng pag-iipon ay hindi ang paraan upang pumunta. Ang paggastos ng walang pag-iisip ay mas mababa pa. Ang ginagawa ng mayayaman, ayon kay Robert Kiyosaki, ay ilipat ang pera sa madiskarteng at sadyang paraan. Nakikita nila ang pera bilang isang enerhiya na kailangang dumaloy, ngunit nasa ilalim ng utos. Hindi ito tungkol sa pagpapawala ng pera. Ito ay tungkol sa pagdaloy, paglaki at pagbabalik nito na dumami. Habang iniisip ng marami na ang pag-iipon ay ang sikreto, alam ng mga mayayaman na ang tunay na sikreto ay ang paglalaan ng may layunin. Ang bawat sentimos ay may misyon upang makabuo ng higit na halaga. Alam nila kung paano gumamit ng cashback, milya, kapaki-pakinabang na pag-unlad at maging ang mga madiskarteng renegotiations sa kanilang kalamangan. Hindi ito swerte, ito ay matalinong pagpaplano sa pananalapi. Ang mga mahihirap ay nagbabayad ng interes sa salpok. Ang mayayaman ay kumikita ng interes sa pamamagitan ng pagpaplano. Bumibili ang isa dahil karapat-dapat ito. Yung iba nag-invest kasi naiintindihan nila yung return. Ang daloy ng katalinuhan na ito ay lumilikha ng isang banal na siklo ng pananalapi. Ang pera ay pumapasok, sinasadya at bumabalik ng mas malakas. Ito ay tulad ng isang mahusay na langis na makina. Sa mahirap na modelo, ang pera ay pumapasok, nawawala
at walang nakakaalam kung paano. Ang siklong ito ng patuloy na kakapusan ay nakakaubos ng enerhiya, nagdudulot ng pagkabigo, at mas masahol pa, nagkondisyon sa tao na ulitin ang parehong mga pagkakamali. Nang hindi namamalayan, pumapasok sila sa survival mode, buwan-buwan. Isa sa mga pinakakapansin-pansing gawi ng mayayaman ay ang pag-isipan ang mga pagbabalik bago gumawa ng anumang hakbang sa pananalapi. Ang pangunahing tanong ay, ito ba ay nagbibigay sa akin ng anumang uri ng pagbabalik, hindi lamang sa pananalapi, ngunit emosyonal, pang-edukasyon at estratehiko? Kung ang sagot ay hindi, ang pera ay hindi mapupunta doon. Ganun kasimple. Hindi sila bumibili ng status, bumibili sila ng function, at sa paglipas ng panahon, lumilikha ito ng isang network ng mga desisyon na nagpapanatili sa mayamang mindset at hinaharangan ang mga hindi nakikitang pagtagas. Ang pananaw na ito ng intelligent circulation ay nagsasangkot din ng madiskarteng acceleration. Halimbawa, ang pag-asam ng utang na may diskwento, pamumuhunan sa isang asset na nagsisimula sa maliit ngunit may malaking potensyal, o kahit na muling mamuhunan sa iyong sariling istruktura ng produksyon. Ang focus ay hindi sa pag-iipon para sa kapakanan ng pag-iipon. Ito ay sa mulat na paggalaw at pagbuo ng tunay na kayamanan buwan-buwan. Ang mga mahihirap ay nag-iipon ng mga bagay. Ang mga mayayaman ay nag-iipon ng maayos na mga desisyon, at sa susunod at huling ugali, mauunawaan mo kung paano pinagsama-sama ang lahat ng ito ng isang simple ngunit makapangyarihang balangkas. Malinaw na mga layunin at pare-parehong mga ritual sa pananalapi. Ito ang pundasyon na sumusuporta sa lahat ng iba pang pag-uugali, at ang mga nag-a-apply nito madalang na bumalik sa pula. 6 na saloobin, panatilihing aktibo ang mga layunin at ritual sa pinansyal. Gumagana lamang ang lahat ng mga ugali na nakita natin sa ngayon dahil ang mga mayayaman ay may isang bagay na pinakahindi binabaliwala. Malinaw, buwanan, hindi mapag-usapan na mga ritual at layunin sa pananalapi. Ito ang nagbibigay ng consistency sa wealth building. Walang kalayaan sa pananalapi kung walang direksyon. Laging binibigyang diin ni Robert Kiyosaki, kung walang mga layunin, nawawala ang pera. Kung walang mga ritual, walang pag-unlad. Habang ginugugol ng maraming tao ang kanilang buhay sa pagpatay ng apoy, ang mayayaman ay sumusunod sa isang plano. Isang simple ngunit makapangyarihang plano. Mayroon silang maliit na sasalat, buwanang layunin. Mga bagay tulad ng pamumuhunan ng $100 sa isang buwan, hindi pagbabayad ng installment para sa anumang bagay maliban sa mga mahahalagang bagay, pagrepaso sa kanilang statement tuwing unang Lunes ng buwan, at pag-aaral ng bagong pinagmumulan ng kita tuwing 30 araw. Hindi ito mga epic na layunin. Ang mga ito ay maliliit na tagumpay na sa paglipas ng panahon ay lumikha ng isang matatag na pundasyon para sa paglago. At higit sa lahat, ang mga layuning ito ay nagsisilbing buhay na mga paalala na ang kalayaan ay binuo buwan-buwan sa mga detalye. Ang mga ritual sa pananalapi ay tulad ng manibela at GPS ng paglalakbay na ito. Kung wala sila, maaari kang lumipat, ngunit saan at hanggang kailan? Ang pagkakaroon ng isang nakapirming araw upang suriin ang iyong mga gastos, isang partikular na oras ng buwan upang iproyekto ang iyong mga kita, o kahit isang buwanang pagpupulong sa iyong sarili upang ayusin ang iyong ruta. Ito ang pinagkaiba ng mga nakatira sa autopilot mula sa mga nakatira sa kontrol. Ang mayayaman ay hindi umaasa sa swerte. Umaasa sila sa sarili nilang sistema ng ebolusyon. Ang mga ritual na ito ay nakakatulong din na protektahan ang isip mula sa sabotahe. Alam mo ba ang pag-promote na lumalabas sa ika-15 ng buwan? Alam na ng sinumang may ritual na gumawa lamang ng mahahalagang pagbili sa araw ng pagsusuri.
Binabawasan nito ang mga pagkakamali, pinatataas ang emosyonal na kontrol at pinapanatili ang focus. Dahil kung umaasa ka sa lakas ng loob sa lahat ng oras, mabibigo ka. Pero kung may sistema ka, dumadaloy ka. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang personal na pinansyal na gym. Nangangailangan ito ng disiplina sa simula, ngunit nagiging kasiyahan sa paglipas ng panahon. Ang totoo, bawat buwan na walang layunin ay isang buwang nawala sa laro ng silent wealth. At bawat buwan na may malinaw na layunin ay isa pang hakbang pasulong. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagbabalik tanaw sa taon at pakiramdam na parang nasa iisang lugar ka pa rin o napagtanto kung gaano ka nag-evolve, hakbang-hakbang. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagkakapare-pareho. Ang mga gustong bumuo ng isang malaking bagay ay nagsisimula sa maliit, ngunit pare-parehong layunin. At ang mga nananatiling nakatutok ay nakakamit ng mga resulta na tila hindi ka panipaniwala sa daan. At ngayon na nauunawaan mo kung paano pinapanatiling tumatakbo ng mayayaman ang system bawat buwan, oras na para sa ilang seryosong pagmumuni-muni. Dahil ang iyong susunod na desisyon ay maaaring matukoy kung mananatili ka sa autopilot o kung gagawin mo ang gulong ng iyong buhay sa pananalapi minsan at para sa lahat. Ang katotohanan ay ito. Ang problema ay hindi ang buwan. Ito ang paulit-ulit sa loob nito. Bagamat karamihan sa mga tao ay natigil sa autopilot, pagtanggap, paggastos, pagsisisi, at pagsisimula muli, nabubuo ng mayayaman ang kanilang kalayaan, hakbang-hakbang, gamit ang mga simpleng ritual at kaalaman sa pananalapi. At ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay ito ay ang mayamang pag-iisip at ang tahimik na mga gawi na walang nakikita, ngunit iyon ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Hindi mo kailangang gawin ng sabay-sabay. Kailangan mo lamang ng isang ugali sa pananalapi, paulit-ulit na may disiplina upang simula ng pagbabalik tanaw. Magsimula sa kung ano ang pinakamadali para sa iyo ngayon. Suriin ang iyong mga numero, bigyan ng layunin ang iyong pera, gawing asset ang isang gastos. Ang isang maliit na aksyon na ginagawa bawat buwan ay nagkakahalaga ng higit pa sa isang malaking plano na hindi pa nasimulan. At iyan ay kung paano ka lumikha ng isang tunay na pagbabago sa pananalapi. Tandaan, ang kayamanan ay hindi isinilang sa magarang mga aksyon. Ito ay ipinanganak mula sa sinasadyang pag-uulit, mula sa mga detalye, mula sa buwanang pagsasaayos, mula sa pagtrato sa iyong pera ng may paggalang at layunin, at higit sa lahat, mula sa paggawa ng mga desisyong naaayon sa iyong kinabukasan. Kahit na mukhang maliit ang mga ito ngayon, hindi sumisigaw ang financial freedom. Bumubulong ito buwan-buwan sa background ng iyong routine. Kaya narito ang isang hamon, magkomento sa ibaba. Bawat buwan ay nagbabago ako. Kung gagawin mo ang pagbabagong ito, isulat ito at itala ito bilang iyong unang ritual sa pananalapi. Ito ay maaring ang unang hakbang sa isang paglalakbay na 1, 2, 5 taon mula ngayon ay ganap na magbabago sa paraan ng iyong pamamahala ng pera. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito sa anumang paraan, ibahagi ito sa isang taong kailangan ding bumaba sa autopilot. Kumakalat lang ang financial education kapag pinarami natin ito. At kung mas maraming tao ang gumigising, mas magiging malakas ang bagong henerasyon ng mayayamang pag-iisip na tahimik na nabubuo. I-like ang video na ito, magkomento ng bawat buwan, isang hakbang patungo sa kalayaan, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell. Dahil sa mga susunod na video, matututunan mo kung paano i-multiply ang iyong pera ng matalino, kahit na nagsisimula sa simula.